na madadagdagan yung show, papakita ko sa inyo. Papakita ko naman sa inyo gaano po kahina ang ating Pangulo. Okay? Wala na lang iyakan. Ito, ang dating Pangulo natin noon, gaano po kahina. Tignan nyo ha. Wait a second. Okay. Okay, I need to add one more. Okay. So ito, sabi ni Ice, sa sobrang hina ng admin ngayon at puro NCAP ang inatupag, sure win na si Sara dito. Eh, paano magiging sure win? Eh, hindi pa nga nagsisimula yung impeachment, di ba? Dapat nga masimulan eh. Kung sure win si Sara, ito lang yan eh, kung sure win si Sara, bakit todo ang effort, pati sa mga senador natin, na mukhang mga bayad na ng pangako ang mga demonyo, na gustong makansela na ang impeachment. Tignan niyo naman ito. During Duterte time, magkano presyo ng kilo ng bigas? Pictures don't lie. Di ba sabi nga? At yan ay mga screenshots po. Galing po mismo sa mainstream media. O, dyan yan sa GMA. Ito. Diba? Totoo naman eh. Nung panahon niya, umabot ng 70 pesos o 80 pesos. May nag-90 pa nga sa ibang parte ng Pilipinas. That was during his first 2 years. 2016, 2018 po nangyari yan. Oh, 'di ba? Pagmamahal ng mga presyo ng bilhin, tapos mataas ang trust rating, ang performance rating almost perfect, 'di ba? Pero sunod-sunod mataas ang crime rate noon. Bakit? Eh mismo pulis, mismo gobyerno kriminal. 'Di ba? Patay dito, patay doon dahil kabuhayan po nung panahon ni Duterte ang pagpatay ng mga adik. Oh, kahit nga hindi adik eh, doon ako naasar doon sa kabaro namin eh, sa call center. May nakaaway lang siya, nakasera niya, yung kasera niya, itenext siya. Di ba? Pinauso ni Duterte yon. Oh, yung mga pinaghihinalaang adik, iti-text sa barangay. At etong si Kupitan, may kickback may income yata kapag nakapag-report. So nire-report niya sa CIDG, yung tinatawag na follow-up. Ang ginagawa ng CIDG noon, tagapatay. Oh, yun ang tinatawag na follow-up noon. Ginagawang sila yung bababa, tapos sila yung papatay. Kaya nga, kung nasa ng CIDG at nakita mo na mayroong soko, nako, doon sa isang lugar, asahan mo na may papatayin doon. Oh. Ano nangyari nun sa lalaki? Ay, sa bading na taga-call center. Nakatanggap ng sulat. Ibang klase rin ng PNP noon, may sulat. Tapos pagpunta niya ron sa Kamkrame, para linawin na hindi totoong addict siya. At katunayan, kami sa call center, taon-taon po kaming regular employees, taon-taon meron kaming APE, hindi ho unggoy, APE, annual physical examination. Kabilang po doon yung 5 folds drug testing. O, kukunan kami ng ihi, kukunan pa kami ng dugo. Kulang na lang, pigain pati kaluluwa namin. O, pagka nalaman na ikaw ay nag-addictus, terminated ka, hindi ka na makakabalik. Kasi yung sulat, marireceive mo sa bahay mo. At pagpasok mo, sasabihan ka ng gwardiya na punta po kayong HR. Pagdating ng HR, si-serve sa yung termination. Oh, part ng contract yun. Kahit regular employee, terminated ka. Eh yung lalaki, yung si Bading, pinapipirma siya ng waiver na sinasabi, pwede ka nang mapatay. Ang ginawa ng tao tuloy, natakot, nagpunta sa abogado. 'Di ba? So yung abogado, nag-press con sila. Kailangan nila ng public attention. Eh, ikaw ba naman ang bigyan ng waiver para mapatay ka? Hindi ka masisiraan ng ulo noon. Gagawin mo ng lahat, mabuhay ka lang. 'Di ba? Anong inabot ng lalaki? Bashing. Oh. Kasi noon ginawa ng negosyo, pinagkakakitaan na ang pagpatay ng tao noon. Maganda yung policy, war on drugs eh. Kaso peke eh. Kasi pinagkakakitaan pala eh. Langiya. Tapos hindi naman lahat pinatay. Sa isang lugar binatira. Eh yun pala, may magkakalaban pala dyan. Oh, pinatayo sa kalaban, yung sa katropa, yun ang buhay, pinagbakasyon. Pag uwi, matataba. Oh, ano nangyari? Ngayon, payat na naman. So ito pa yan, oh.
So, 2018, 2 years under Duterte. Rise or sa Duterte mark second year, umabot nga ng 80, 90. And then yung PESA investment pledges, bumagsak ng mahigit kalahati sa loob ng 4 na buwan. And then yung peso, yung piso natin, bumaba yung value nito. Umabot ito ng, alam ko, umabot ito ng parang nag-60 pesos ito nung panahon ni Duterte. Yung sabi ko, uy shit, naalala ko tong panahong ito. College ako nito noon. Dahil yung kaibigan namin, merong dollars na natatanggap sa kanyang nanay. So, ginagawa namin, yung dollars niya, pinagpapalit namin yun. Then, budget namin pang mountaineering. Kaya nang pagpunta namin ng SM North, EDSA, nako, ang baba ng value. Tuwan-tuwa kami ngayon doon. Ang daming taong nakapila. Sa kalooban namin, mga pol-sci student, alam namin ang impact sa ating bansa. Mahalan dolyar, mababa ang piso. Paldo yung laman ng bulsa namin. Pero ang Pilipinas, di ba? Indikasyon na pangit ang ekonomiya. Tapos nangyari nung panahon ni Duterte, OMG, what a strategy. Tapos ang paliwanag pa rin namin doon, strategy yan. Sinadya yan ng ating Pangulo. Tingnan nyo, maraming nabibiyaya ang OFW. Marami nagre-remit ngayon kasi malaki yung value ng dollars. Ay nako. Ay ngayon, kami kumikita ng dollars sa YouTube namin, sa FB, kahit na mababa ang value ng ng dollars ngayon, magkano? 55 pesos. Sus Mariosep, sabi pa namin, okay lang. Basta para sa bansa. Magandang imahe natin, magandang indikasyon ng ating ekonomiya. Ibig sabihin, kung weak ang 60 per dollar, goods ang 55. Right? And then, PSCI continues slide hit 17-month low. And then, itong Philippine stocks slide further into bear territory. Inflation reaches highest rate in 5 years. Diba? Ang taas ng inflation din noon. Kaya lang, nung panahon ni Duterte, wala po kayong natutunan tungkol sa inflation. 'Di ba? Ang paliwanag lang namin doon, that is a global phenomenon. 'Di ba? Walang nagpapaliwanag noon ng inflation. Ngayong panahon ni PBBM, grabe atake nila. Kaya, 'di ba? Pinaliliwanag namin ano ba nangyayari rito? Ano tong inflation? Na pagka bumaba ang inflation natin, hindi po nangangahulugan bababa rin ang presyo ng bilihin. 'Di ba? We're setting up people's mind properly. Na pag bumaba yung ating inflation, ibig sabihin lang nito, hindi natataas yan agad-agad. Mabagal ang galaw ng pag-angat ng presyo. Ganun. 'Di ba? Noon. And then the Duterte economy and the doldrums. 'Di ba? Ay nako, akala nyo lang mahina ang ating Pangulo. 'Di ba? Pero tignan niyo naman ang inyong puon. Humihimas ng rehas. Imbis na nakatulong pa sa kanya. Nagbasa uli siya, nanonood ng TV, 'di ba? Wala siyang kausap doon eh. Hindi siya makapagmura-mura doon.